Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, 22 ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ipinag-utos na ng Department of Justice. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sisimula na sa July 6. Dating Pangulong Digong Duterte nasa ilalim ng continuous cell monitoring bilang elderly detained person ng ICC. Dalawang opisyal ng PNP na nakialam sa kaso ng missing sabungero sinibak. May 27, idineklara ng Pangulong BBM na regular holiday bilang pagunita sa Idil Adha. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility malabong maging bagyo sa susunod na 24 oras. Puyo, Palawan, nakaranas ng 51 degrees Celsius na heat index. Higit sa 50 pang mga lugar, nakaranas din ng danger level ng damang init. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nakaranas sa mataas na heat index ang bayan ng Cuyo sa Palawan, umabot ng 51 degrees Celsius. Mula sa 43 degrees Celsius na damang init noong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, itong pinakamataas na temperatura sa danger level heat index na naitala ngayong taon. Ang danger level heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay maaaring magresulta ng heat exhaustion o kaya heat stroke. Nakakapagtala naman ang Apari, Cagayan at Cavite City ng heat index na 48 degrees Celsius. Sinundan ito ng Dagupan, Pangasinan, 47 degrees Celsius. Sinabi ng Pag-asa na umabot na sa 56 na mga lugar ang nakapagtala ng mapanganib na level ng heat index kahapon. Kabilang dito ang Kapili, Camarines Sur at Giwan, Eastern Samar. 46 degrees Celsius ang damang init. Sinundan ng Balero, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Alabat, Quezon, Dumangas, Iloilo, Mactan International Airport sa Cebu at Borongan, Eastern Samar na pawang nakapagtala ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level din na 44 degrees Celsius. Ang damang init naman sa Ninoy Aquino International Airport na sa Pasay City. 42 degrees Celsius naman ang sa Quezon City. Pinayuhan ng Pag-asa ang publiko, uminom ng maraming tubig, iwasang lumabas ng bahay sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at gumamit din ng sunscreen. Isang low pressure area ang namataan naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ngunit maliit pa ang tsansa nito ay maging bagyo sa susunod ng 24 oras. Ang LPA na tinawag bilang O5D ay huling namataan sa layong 890 kilometers east of southeastern Mindanao. Una rito, sinabi ng Pag-asa, 3 LPA ang inaasahang madedevelop o mabubuo sa Pacific Ocean sa pagitan ng May 25 hanggang 31. Diyan man nananatiling mababa ang posibilidad na lumakas pang mga ito at maging tropical cyclone. Puspusan naman ang paghahanda ng Department of Public Works and Highways sa nalalapit na panahon ng tagulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat ng maaaring gawin para maibsan ang epekto ng rainy season, lalong-lalo na sa mga bahaing lugar.
Kabilang sa mga paghahanda ang pag-aayos na ng mga drainage system, pagsasagawa ng dredging operations, paglalagay ng mobile tanks, paglilino ng kalihim. Ang ganitong paghahanda ay para lamang sa mga ordinaryong panahon ng tag-ulan. Kailangan na niya ang iba pang mga proyekto tulad ng paglalagay ng mga detention basin para naman sa malalakas na paghagupit ng bagyo tulad ng bagyong Undoy. Ang importante, meron pa tayong gawin na iba pang mga bagay. Hindi sufisyente yung ginagawa natin ngayon para sa mga ondoy type na pagbabaha. Ang next na gagawin natin dyan, na nakikipagtulungan tayo kay Mayor Joy Belmonte, is naghahanap tayong tinatawag nilang mga detention pond o detention basin. Yung pag-iimbakan ng tubig. Na bago imbes na lahat pumupunta lahat sa San Juan River, meron munang temporary na pag-iimbakan. Samantala, lungsod ng Tacloban ay sinailalim na sa Code White Alert dahil naman sa epekto ng taginit. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Formal nang isinailalim sa Code White Alert ang Tacloban City dahil sa patuloy na epekto ng El Nino phenomenon at matinding init ng panahon. Ayon kay Tacloban City Health Officer Dr. Jaime Piñon, malagang mag-ingat ang publiko laban sa mga sakit gaya ng heat stroke, dehydration at heat exhaustion. Isa sa kanyang payo ang pagsuot ng puti o maliwanag na kulay ng damit upang hindi agad sumipsip ang init. Ngunit para sa mga nagtatrabaho sa lansangan, di biro ang tindi ng sikat ng araw. Patuloy naman na hinikayat ng City Health Office ang publiko na uminom ng maraming tubig, manatili sa malabig o malilim na lugar at iwasan ang direktang pagbibilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jimmy. Samantala, nakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng nasawing ginang na naghihintay ng ayuda sa Quezon City Hall. Paglilinaw ni Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, hindi pa nagsisimula ang distribusyon ng ayuda nang mahilo si Aling Marilyn at mangyari ang insidente. Nitong Martes, biglang nahilo habang nakapila ang ginang, bumagsak ang ulo sa semento na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, inaalam pa kung ano ang pangangailangan o tulong na pwedeng iabot sa naulilang pamilya. Una, ang LGU po ang una nakipagkaugnayan sa pamilya. And yesterday po, hindi kami makapagbigay ng tamang aspeto ng assistance kasi pinoproseso po yung dokumento. Ngayon po, sa pagkakaalam ko po, na-resota po ng DSWD NCR ang pamilya. Inaalam na po natin yung kung ano pang pangangailangan kasi ang alam ko po talaga, ang lokal na pamahalaan po ang sasagot ng funeral assistance po natin. But for the DSWD in general, we still need to look po ano pang pangangailangan ng pamilya. Samantala, inaasahan man na magbibigay ng malaking dagdag oportunidad sa trabaho ang itatayong 1 bilyong pisong coconut processing facility ng Thai World Group of Companies sa Misamis Oriental. Nakatakda itong magbukas sa Hulyo. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, may lawak na 5.5 hectares ang naturang pasilidad na inaasahang magpuproduce ng humigit kumulang 250,000 kada araw na produksyon ng coconut milk na iluluwas sa Thailand, Europe at Estados Unidos. Sinabi pa ni Secretary Roque, isa sa pangunahing benepisyo ng proyekto ay ang malaking employment generation na layuning palakasin ang lokal na industriya ng nyug. Ayan din ang pag-aangkat na ang kakayahan ng bansa sa coconut processing para mapalakas ang ating presensya sa global value chain. Patunay umano ito ng kumpiyansa ng mga foreign investors sa Pilipinas at inaasahang magpapalakas pa sa sektor ng agribusiness at export manufacturing sa rehiyon. 6 na hinihinalang tulak ng illegal drugs arestado sa isang araw na magkakahiwalay na bypass operation sa Orion o sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. 6 na hininalan sa kotse illegal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay na bypass operation sa loob ng isang araw ng Bataan Police Provincial Office, Bataan PPO, nitong Mayo 2021-2026 kahapon. Aabot sa 97,640 talaga nang hinihinalan siya buang nasamsam sa serye ng operasyon sa mga bayan ng Orion, Hermosa, Bagak at Balanga City. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Ayon kay Bataan Provincial Director Colonel Martes Salvadora, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya ng Bataan PNP laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lalawigan. Dani Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahabaki kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Ay mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Toda-toda, todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Ayan, meron tayong bagong pakulo. Malakas promo oy sa mga driver ng tricycle. Sa Barangay Santo Niño, Parañaque, meron po tayo dyan ngayong malakas Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Magpadikit lamang po ng DCRH sticker at manalo ng tig 1,000 pesos na boundary. At iba pang mapapremyo hatid ng DCRH Pride Detergent at ng ACS. Ulitin natin ang lokasyon ng ating malakas Toda Max. Nandyan sila sa Barangay Santo Niño, Parañaque. Ayan, kasama ang Pride Detergent at Calamansi and Jasmine. Magandang umaga, Pilipinas! 18 taong gulang na NPA mula sa bayan ng Silbina, Lubos, Northern Samar, hinikayat ng mga otoridad na sumuko sa pamahalaan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Sumuko sa otoridad ng Silvino Lubos Police sa isang 8 taong gulang na identified bilang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar. Nagtulungan ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company at ang Silvino Lubos Police upang mahikayat ito na magbalik loob sa pamahalaan. Kabilang ito ayon sa ulat ng PNP sa listahan ng otoridad bilang unit militia sa ilalim ng kanyang leader na si alias Dudo, residente ng Silvino Lubos, Northern Samar. Nagpahayag ito ng kanyang suporta sa pamahalaan. Pansamantala muna itong nasa kustudiya ng Silvino Lubos Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantala, nakatakda pa itong dumaan sa mga tactical interview bago makatanggap ng programa ng pamahalaan para sa mga rebel returnees. Ang Comprehensive Local Integration Program o ICLIP at Local Social Integration Program o yung tinatawag na LSIP. Samantalang umaasa naman ng otoridad na sa susunod na mga araw ay patuloy pa na magbabalik pamahalaan ang iba pang natitirang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar. Jane Galit Bantayan. Walang extra. Magandang umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 4, muli naman tiniyak ng Bureau of Customs ang kanilang operational support sa pagpapalawak ng Federal Express Corporation of FedEx Clark Gateway bilang bahagi ng pagpapalakas ng trade facilitation at logistic infrastructure sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang expanded FedEx facility ay tinatayang aabot sa 78,000 square meters. Makatutulong ito para sa mas mabilis at mas maayos na express, e-commerce at freight shipments, hindi lamang sa Clark kundi sa buong Asia-Pacific region. Ang konstruksyon ng FedEx Clark Gateway ay nakatakdang simulan sa ikalawang quarter ng taon sa ilalim ng Robinsons Land Corporations bilang developer. Meron itong sustainability features gaya ng insulated building materials, energy-efficient glazing, high-performance roofing system, LED lighting, skylights, electric vehicle charging station, rainwater collection system, at power optimization equipment. Talaga meron pang rainwater collection system. Nang sa gayon ay mapakinabangan natin ang tubig ulan. Dalawang street-level individual drug personality magkasunod na naaresto naman sa operasyon ng PNP sa Santa Barbara, Pangasinan.
Santos siya kabasanid si Kamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy, good morning. Masanto siya kabusan ko yung Angel. Naging matagumpay ang dalawang magkahiwalay na anti-illegal drug operation ng Drug Enforcement Team ng Santa Barbara Police Station sa pamumuno ni Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin sa Barangay Payas at Barangay Liit ng nasabing bayan. Ayon kay Lieutenant Colonel Datuin, ang unang operasyon ay isinagawa bandang alas 11:20 ng tanghali sa Barangay Payas kung saan naaresto ang isang 33 anyos na lalaki may asawa na residente ng poblasyon Malasike. Tapos makabili rito ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na may timbang na 1.20 grams at may street drug price na 8,160 pesos. Kapalit ng mark money ang pulis na nagpanggap na buyer kaya agad itong inaresto. Bandang alas 5:25 ng hapon sa Barangay Liit, kaparehong operasyon ang isinagawa ng tropa ng Drug Enforcement Team at nakabili sa suspect na 30 anyos na lalaki na residente ng Barangay Calbig, Malasike ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na may timbang na 4.70 grams at may street drug price na 31,960 pesos. Sa kabuuan, nasa 5.90 grams ng shabu na may standard drug price na 40,120 pesos ang nakumpiska sa dalawang operasyon. Ang dalawang suspect na street level individual ay nasa kustodiya ngayon ng Santa Barbara Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS38 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. But mapahirapan ang self ko sa Pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain new formula, tanggal ang matitindi mancha bison sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Samantala, patong-patong na kasong katiwalian, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang kinakaharap ng mga matataas na opisyal ng DPWH Davao Occidental kaugnay ng milyon-milyong pisong ghost projects. Bulto-bultong mga dokumento at mga ebidensya ang dala ng mga abogado ni Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. nang maghain ito ng kaso sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kalihim, 8 farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng humigit kumulang 94 million pesos ang nasayang na pondo ng gobyerno. Kabilang sa mga inirereklamo ay kinabibilangan ni na District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer Joel Lumagdang, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, QA Officer Jafel Paunilian, Acting Finance Chief Cesar Ryan Ubungin, mga private contractor na sina Lionela Orgel ng RDF Construction, Maliga Mama El Medtamak ng Magsulot Construction o Masulot Construction at iba pang kinatawan ng 8 pang construction companies. Nako, nasampulan sila ni Secretary Laurel. Dinospindi naman ng Department of Public Works and Highways ang lahat ng lifting operation ng Legacy Construction Corporation. Kasunod na naging pagpalyan ang kanilang crane boom sa ginagawang construction ng Udalo Bridge Project sa Occidental Mindoro. Bagamat hindi dinitalye, sinabi ng Department of Public Works and Highways, nagkaamberya ang crane boom habang nagsasagawa ng lifting operations dahilan para masawi ang isa sa mga tauhan ng kontraktor. Kaugnay nito, agad na inatasan ni Secretary Vince Dizon ang Mimaropa Office na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay ng nangyaring insidente. Alamin kung ito ay dahil sa material fatigue, overloading o kakulangan ng equipment maintenance. Nananatiling suspendido ang lifting operations ng Legacy Construction Corporation habang nagpapatuloy ang investigasyon. Magandang umaga, Pilipinas! 11 katao na kabilang naman sa armed group sa Lanao del Sur sumuko sa militar, 167 na piraso ng kinakalawang na mga granada ang kasama sa mga isinuko. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel.
167 bilang ng hand grenades ang voluntaryong isnuko ng 11 individuals sa 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade. Ang mga nagsalong ay mula sa mga bayan ng Lumbatan at Marugong, Lanao del Sur sa pamamagitan ng Joint Intelligence Operatives sa ilalim ng operational control ng 101st Brigade led by Brigadier General Yaser Arbara. Sila ang nag-facilitate sa voluntary surrender ng mga armas at ng mga explosives. Kabilang sa mga isnuko ang 2 Garand rifles, isang M14 rifle, isang carbine rifle, magazines, mga clips at mga bala. Ayon sa 11 individuals, nakapagdesisyon naman silang i-abandona na ang mga mabayolenteng hakbang laban sa pwersa ng pamahalaan na nakapagdudulot ng mga kaguluhan sa community at nakahanda umano silang suportahan ang kapayapaan sa mga komunidad kung saan sila namumuhay sa mga bayan ng Marugong at Lumbatan. Tanging kahilingan ng 11 individuals na hindi pinangalanan ng military, willing umano silang maging miyembro ng CAFGU na magiging katuwang ng PNP at military para magpatupad ng kapayapaan sa nabanggit na mga bayan sa Lanao del Sur. Pinapurihan naman ni Brigadier General Bara ang hakbang na ito ng mga sumuko. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June, maraming salamat. Ay, para nga pala doon sa mga naghahanap ho ng mapagpapadalhan ng kanilang mga kinukuhang mga picture-picture, ha? Muli na anyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga amateur at mga professional photographers sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Ang tema po ng taunang patimpalak ngayong taon ay Kids at Play. Layunin ng PAGCOR na may pakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng kabataan. Opisyal na po tumatanggap ng entry sa PAGCOR Photography Contest 2026. Bukas ito para sa lahat ng mga Pilipino photographers basta edad 16 years old pataas. Ang deadline ng submission, June 30, 2026. Sa mga nais sumali, maaaring magpasa ng entry sa 3 kategorya, yung conventional, mobile at drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaaring mag-uwi ng premyong hanggang 100,000 piso. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang mga tradisyonal na larong pambata ay hindi lamang nagbibigay ng saya, kundi humuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ikwento na ang mga eksenang nagbibigay buhay sa saya at sigla ng kabataan sa pamamagitan ng mga larawang likha ng inyong mga kamera. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang PAGCOR Photography Contest 2026 official website www.pagcor.ph/photocon 2026. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan po sa Norte. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Lloydsminster, Canada. Renato Abad, good morning. Maing aga sa mga kuturan tala sa Bayawan City, Negros. At magandang umaga din po kay Jose Ramon Nulod dyan po sa... next week pa pala, ha? Ang Happy Memorial Day. Yan. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Canada. Inaasahang mapapabilis sa galaw o magpapabilis sa galaw ng mga delivery at logistics operation ang pagbubukas naman ng Segment 3B ng Cavitex C5 Link ayon sa mga kumpanya mula sa logistics sector. May habang halos na 8 kilometro ang Segment 3B ng Cavitex C5 Link. Magdurugtong ito ng Cavitex at C5 Road sa Taguig City. Sinasabing magiging 15 minuto na lamang, ha? Ang magiging biyahe mula 1.5 oras na inaasahang magbibigay ng mas maayos at predictable scheduling para sa delivery operation. Bagamat operational na buong alignment ng proyekto, 2 lane pa lamang kada direksyon ang kasalukuyang ginagamit habang inaayos pa ang ilang right-of-way concerns para makumpleto naman ang full 6-lane capacity. Kasama na ang 2x2 service road. Idineklara ng Malacanang ang May 27 ngayong taon bilang regular holiday sa buong bansa bilang paggunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice.
Ito ay sa bisa ng Proclamation 1264 inilabas ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, Huwebes. Kasunod dito ng rekomendasyon ng National Commission for the Muslim Filipinos na ideklarang national holiday ang nasabing petsa alinsunod sa Islamic Lunar Calendar. Ang inilahad ay isa sa dalawang major Islamic feasts at ginugunita ng mga kapatid nating Muslim bilang pagkilala sa kahandaan ni Ibrahim na isakripisyo ang kanyang anak na si Ismail bilang pagsunod sa utos ni Allah. Dumistansya naman ang Malacanang sa ulat hinggil sa manoy pag-hire ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng London Public Relations firm na naglalayong pabanguhin ang kanyang imahe at ang pangalan. Oy, out na si David Bluestone. Sa report ng whale hunting, pinadalhan umano ng confidential proposal ng communication firms na project associates ni Pangulong BBM. Isang buwan bago ito manalo sa 2022 presidential elections para sa offer na i-manage ang international narrative hinggil sa kanyang kapalit ng $144,000 na bayad per month. Sinabi din ng whale hunting na ang presidente umano ang nasa likod ng nangyayaring political meltdown sa bansa, kabilang ang impeachment trial at Senate shooting incident. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, walang komento ang palasyo sa mga artikulo na niya'y nakabatay lamang sa mga espekulasyon at intriga. Iginit ni Castro, nakataon ngayon ang pamahalaan sa pagtugon sa mga problema ng publiko at hindi sa chismis na tungkol sa mga nangyayaring ilang taon na ang nakalilipas. Pansamantala namang isasara ang emergency room ng Ospital ng Maynila sa loob ng isang linggo mula May 24 hanggang June 1. Ito'y para bigyan daan ang mahalagang repairs ng naturang ospital para po sa facility upgrade. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, isasagawa ang pagkukumpuni sa ilalim ng 24-hour work scheme upang matiyak na muling magbubukas ang emergency room sa itinakdang petsa. Paliwanag ni Moreno, sinubukan naman ng city government na maghanap na ng iba pang paraan upang isagawa ang renovation ng hindi naantalang operasyon ng emergency room, ngunit lumalabas sa pagsusuri na hindi ito ligtas para sa lahat. Kahit sarado, maglalagay pa rin ng mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital upang tumanggap ng mga pasyente habang nagpapatuloy ang renovation. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Santo Niño, Parañaque. Ayan doon din ba yung kasabay din yung anong tawag dito? Asan na ba yun? Dali, ayun. Oh. Barangay Parañaque din eh. Hiwalay yun. Okay, sige. Hiwalay pala yun. So, para ho sa mga taga-barangay Santo Niño, Parañaque, ang tropa po ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Santo Niño, Parañaque. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay imbroglio. Ayan, sa Tagalog po ay kalituhan, sa Cebuano kalibog, at sa Ilocano panangiyaw-awan. Panangiyaw-awan. Ayan po ang ating word of the day. At inuulit din ho natin yung para naman sa mga tricycle driver natin dyan din sa Barangay Santo Niño sa Parañaque, meron po tayong malakas Toda Max promo kasama naman ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Magpadikit ng DZRH sticker, manalo ng tig 1,000 pesos na boundary at iba pang premyo hatid ng DZRH, Pride Detergent at ng ACS.
Magandang umaga, Pilipinas! Isa sa mga suspect sa brutal na pagpalo ng baseball bat sa San Andres Bukid, Maynila, timbog na. Detalye na balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Tina, good morning. Naaresto na ng Manila Police District ang isa sa mga pangunahing suspect sa nag-viral na brutal na pagpalo ng baseball bat sa San Andres Bukid sa Maynila sa ikinasang follow-up operation ng mga otoridad. Nabatid na sa viral CCTV footage, makikita ang brutal na pagpalo ng isang baseball bat sa ulo ng hindi pinangalanang lalaking biktima na nagdulot ng matinding pinsala sa ulo nito dahilan para bawian ang buhay. Sa ilalim ng pamumuno ni MPD Acting District Director Police Brigadier General Arnold Santiago, mabilis na kumilos sa mga tauhan ng Dagonoy Police Community Precinct sa pangunguna ng kanilang PCP Commander na si Police Major Jomar Ermino upang maresolba ang nangyaring krimen noong May 13 sa Barangay 765. Kinilala ang naarastong suspect na si alias CM, 24 anyos, lalaki at residente ng Barangay 767, Santa Ana, Maynila na naharap sa kasong murder. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng mga operasyon ng kapulisan upang matukoy at maaresto ang mga nalalabing suspect sa krimen. Nanawagan din ng MPD sa sinumang may impormasyon sa kinaroroonan ng iba pang mga suspect na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang tuluyang makamit ang mabilis na hustisya para sa biktima at mapanatili ang kapayapaan sa lungsod ng Maynila. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 36 na makalipas ang alas 4. Ay magandang umaga sa mga taga-Kidapawan City, sa mga taga-Mlang, mga taga-Midsayap, mga taga-Pigkawayan, North Cotabato. Good morning ho sa inyo at magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Alberta, Canada. Si Noel Sikat kaagang hindi. Hapon pa ngayon doon. At sa mga taga-Balanga, Bataan, good morning. Kung kayo'y pabalik na ng Pilipinas, abay wag nang magpasalubong siguro ng imported na tsokolate, Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate may brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tanyong po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, ilalim po ng iba pang mga taniman na mayroong malawak na opening, at iba pa hong mga bakanting lote. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variant sa mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Makilala, North Cotabato. Ayan, Nagpahayag naman ng pagkamahala ang Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP sa anyay epekto ng politika sa akses ng mga politiko sa ayuda. Ayon sa CEAP, sa panahon ng krisis kung saan itinuturing dapat na social safety net ang mga ayuda at iba pang public assistance mula sa pamahalaan, sinasamantala naman ito ng ilan bilang political instrument. Giit ng CEAP, sa halip kasing ipamahagi ng pantay-pantay alinsunod sa karapatan ng bawat mamamayan, ang pamamahagi ng ayuda ay ibinabatay sa kanilang loyalty sa ilang politiko. Pagbibigay din pa ng CEAP, ang injustice ay araw-araw na nararanasan sa bansa. Hindi lamang sa mga ayuda, kundi maging sa akses sa edukasyon, healthcare at trabaho. Sibak na sa pwesto ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group matapos umanong mag-facilitate ng meeting sa pagitan ng pamilya ng mga nawawalang sabungero at mga pulis na dawit sa kaso. Kinumpirma ni PNP HPG Director Romel Batangas
Tinanggal na sa pwesto si Lieutenant Nadame Malang. Alinsunod naman sa utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inilipat ito sa headquarters ng kanilang tanggapan. Papalitan si Malang ni Lieutenant Citadel Gaurian na dating namuno naman sa Regional Public Information Office ng PRO 4A Calabarzon. Nauna rito naghain ng reklamo sa National Police Commission ang kaanak na nawawalang sabungero laban sa dalawang opisyal, kabilang si Malang at si Major Reynaldo Panyebe ng PNP Custodial Center. Ito'y dahil sa pagpapadala ng isang lihim na pulong sa pagitan nila at ng mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso at binigyan sila ng 30 minuto upang magkausap. Sinabihan rin sila ng mga ito na huwag ipagsabi ang naturang pagpupulong at kalimutan na lamang ang kanilang pagpunta dahil bawal ito sa batas. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbigay ng katiyakan ng Pangulong Bongbong Marcos na magiging mas mahigpit na at mapagbantay ang pamahalaan upang hindi na maulit pa ang trahedya ng sunog sa sanitary landfill sa Nabotas. Sa kanyang pagbisita sa bayan ng Ubando, Bulacan, para mamahagi ng ayuda, sinabi ng Pangulo na tumagal ng 3 linggo bago tuluyang naapula ang sunog. Ayon sa Pangulo, mapanganib ang usok mula sa sunog na galing sa landfill dahil ito'y galing sa mga nasusunog na plastik at iba pang basura. Matapos ipabatid sa kanya na may nasawi sa naturang insidente, tiniyak ng Pangulo sa mga residente, hindi na ito mauulit pa. Nagsimula ang sunog noong pang April 10 matapos umanong magliyab ang methane gas na nanatad sa uncovered waste surface ng landfill site. Dahil dito naapektuhan ang air quality na Nabotas, Valenzuela, Malabon, Caloocan, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Maynila at iba pang bahagi ng Bulacan. Itinalagaan ni Pasig City Mayor Vico Soto si dating International Criminal Court Judge at UP College of Law Dean Paul Pangalanan bilang founding dean ng pamantasan ng lungsod sa Pasig School of Law. Si Pangalanan ay may specialization sa Public International at Constitutional Law. Umawak ng unang ICC case kaugnay ng war crime sa pag-atake sa cultural at religious heritage. May malalim ding karanasan si Pangalanan sa ICC landmark cases ng child soldiers, forced marriages at sexual slavery. Siya rin ay miyembro ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands habang nagsisilbing chairman ng Philippine National Group. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ni Pangalanan, umaasa siyang makatutulong sa pagtatatag ng isang law school na niya'y maaaring maging ilaw ng pag-asa sa panahon ng nahaharap ang bansa sa kaliwat kanang paghamon. Congratulations kay Dean Paul Pangalanan. Nababahala naman ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng human immunodeficiency virus HIV sa unang 3 buwan ng 2026. Matay sa huling datos ng HIV and AIDS surveillance of the Philippines, 4,600. 4,600 ang bagong naitalang kaso ng HIV mula Enero hanggang Marso. 9% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Sa bilang na ito, higit 1,000 o 24% ng mga pasyente ay may advanced HIV na. Pinakamataas ang bilang ng HIV infection sa National Capital Region na merong 989 na kaso. Sumusunod naman ang Calabarzon na merong 808. Pangatlo ang Central Luzon, 551. Soxargen na merong 277. Davao Region na meron naman 263. 4,300 na mga kaso ay kalalakihan, habang 252 naman ang kababaihan, nasa pagitan ng 2 hanggang 70 taong gulang. Pabata naman nun. Baka transfusion. Dahil siguro sa blood transfusion kaya nagkaganon. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ay, bakit ganun? Ayan, okay na? Kala ko nawala eh. Ayan, ha?
Mga taga Ballesteros, Aurora, Isabela. Yung mga Balaan Brothers, binabati kayo ni Lorivica. May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Ito na nga ang ating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Dito yan sa Paranaque. At unang-una natin nahuli ito si tatay. Pangalan nyo? Michael Bacolodal. Si Michael ay malimit makinig at manood ng DZRH sa kanyang cellphone. Yes po. Michael Baculodan. Yes po, sir. Anong probinsya mo, Michael? Sa Cotabato po, sir. Okay, sabi ko na nga, nakikailang ako, di ba? Kisa ko reporter nga Baculodan? Hindi po, sir. Di naman ito parente? Hindi pa, sir. Pero asa ka kapuyo dire? Dito sa Paranaque po, sir. Paranaque. Dugay ka na dire? Mga 3 years na po. 3 years. Minyo na ka? Minyo na po, sir. Taga-asa mo na ba? Ano imong nakuhan na minyo? Dito lang sa mo, sir. Sa Kuanpod? Opo, sir. Sa Mindanao? Cotabato po, sir. Sa Cotabato? Opo, sir. Siya, sige. Saan mo gina-drive? Tricycle po, Toda. Toda. Yes po, sir. Okay. Pilang bata? Isa lang po, sir. Isa lang. Murag minghoy man. Hindi na, sir. Matipid. Isa lang. Ayan. Siya, sige. Bigyan mo na yung premyo natin, Sherwin. Okay, Kuya Michael, matanong lang namin kung sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Si Angela Palmones po, sir. Kuya Angel Palmones, sir, tumawag ang 1,000 pieces. Thank you po. At kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Claro. Imbroglio. Imbroglio. Ayun, magulo to. Kaguluhan. Yan ang imbroglio. Na nangyayari dyan sa Senado natin. Imbroglio Senate. Sa Bisaya, nalibog ba? Nalibog. Magulo. Gulo, ayan. Kalibog man. Po, sir. Imbroglio. Ayan, dahil dyan, nakuha ang ating medium component natin sa atin ang Astron, ang official radio set partner na DZRH, alagang Astron, alagang maasahan, at syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, babango na ang iyong labahan kapag ginamitan ng Kabloom. Yan ang pinakamabangong Kabloom, ang Charm Popcorn Purple Eternity. At hindi lang yan, meron ka rin tatanggapin na DZRH t-shirt na isusuot mo yan araw-araw, ha? Yes po. Salamat. Maraming salamat po. Maulawon, di ko gabay ba? Oo. Ay, kaulaway. Kita ni mong kagulingon sa TV. Ay, hiya. Tignan mo. Iyang hiya. Kamukha ni Manny Pacquiao. Hindi, taga South Cotabato mga Baculodan eh. Cotabato po ko, sir. Batiin mo sila doon sa Cotabato. South Cotabato. South Cotabato o Cotabato Province? Assalamualaikum sa Cotabato. Cotabato City. Yes po. Okay. Sige. Holiday sa 27. Yes po. Okay. Idilada. Kita mo, kabisado. Sige. Ingat, Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ay bagdabigan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Cagayan Valley. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi rin po alis sila Sherwin dyan dahil para naman ito sa mga tricycle driver sa Barangay Santo Niño, Parañaque ay meron po silang malakas Toda Max promo, ha? Kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Magpadikit lamang po ng DZRH sticker at manalo ng tig 1,000 piso na boundary. At iba pang papremyo hatid ng DZRH Pride Detergent at ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! 49
9 makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ayan, ha? Pero sabi nga ho naman dalubhasa ng mga eksperto, pinakamaganda, isang oras bago matulog, 2 kapsula ng ultabayo para ma-enjoy natin, mas maramdaman natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may magandang gising, may panlaban sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ho ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, makipag-ugnayan lamang po sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Mag-text po kayo dyan, may mga medical experts ho tayo na sasagot sa inyong mga katanungan, basta't may kinalamang lamang po sa kalusugan. Huwag mangungutang. Ha? Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesca Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka nga po ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa ilanmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA sa our permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot. Hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Bida na pwede nang ipatupad ng National Bureau of Investigation at ng pambansang pulisya ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa bilang co-perpetrator ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon sa kalihim, may tuturing ng pugante sa batas ang senador at dapat niyang harapin ang kanyang kaso sa ICC. Kasabay nito, nagbabala si Secretary Bida sa mga tumutulong o nagkakanlong kay Senator Bato. Mananagot din sila sa batas, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa mga batas ng ICC. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforceable. Based on all these 4 basic premises, I would like to confirm. One, that the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Sinabi din ni Bida, obligado ang gobyerno na tulungang makamit ang hustisya ng mariging biktima ng war on drugs. Tiniyak naman ng kalihim, igagalang pa rin naman ng pamahalaan at ng ICC ang mga karapatan ni Senator Bato de la Rosa. Tingnan natin. That's pagkahanap na ito, anong obligasyon ng gobyerno? Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksipin na, hinahanap ng katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay ma-aresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin yung mga karapatan niya. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batin po natin ito. Samantala, nagsumite na ang pamahalaan ng application para sa Interpol Red Notice laban naman kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa Department of Justice spokesperson na si Polo Martinez, kabilang ito sa mga legal na hakbang na maaaring gamitin ng gobyerno upang mahanap at maaresto ang senador saan mang bahagi ng mundo. Nilinaw naman ni Martinez na hindi maaaring mag-issue ng whole departure order laban kay De La Rosa dahil wala namang kinakaharap na kaso sa mga lokal na korte ng Pilipinas ang senador. Yan man, isinailalim pa rin siya sa Immigration Lookout Bulletin o ILBO matapos ang kanyang lihim na pag-alis sa Senado. Iginit naman ng retired Associate Justice na si Adolfo Ascuna
Hindi pa rin may tuturing na pugante si Senator Bato de la Rosa kahit ibinasura pa ng Korte Suprema ang hiling nitong harangin o mag-issue ng temporary restraining order sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Ascuna, premature pa ang naturang usapin lalo't hindi pa naman napagpapasyahan ng Korte Suprema ng Pilipinas ang mga pangunahing issue sa kaso ng senador at kailangan pa ng Philippine Judicial Authority para maipatupad ang arrest warrant ng ICC. Git ni Ascuna, hanggat hindi pa nare-resolve ang usaping ito, hindi maaaring ituring na pugante si Senator Bato. Ngunit nilinaw niya na maaari itong arestuhin. Sinabi pa ni Ascuna, sakaling maaresto naman ang senador at kalaunay magdesisyon na kailangan munang dumaan sa lokal na korte bago isilbi ang ICC warrant, maaaring ideklara ng Korte Suprema na incomplete ang ginawang pag-aresto. Nagpapatuloy naman ang manhunt operation ng National Bureau of Investigation laban sa negosyanteng si Atong Ang. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may mga sinusundan na rin silang mga lead. Umaasang magkakaroon ito ng positibong resulta. Git ni Matibag, mahagi ng araw-araw na trabaho ng NBI ang pagtuntun sa mga posibleng kinaroroonan ni Atong na itinuturong mastermind sa kaso ng mga missing sa Bungero. Kumpiyansa naman ng NBI Director, madadakip nila si Atong, lalo't patuloy niya ang maximum effort ng mga otoridad para maaresto ang naturang negosyante. 4 na minuto na lamang bago po alas 5 na umaga. Handa naman ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa at all cost. Alinsunod sa utos ng PNP Chief, ito ang pagtiyak ng CIDG Director na si Major General Robert Morico II, kasunod ng go-signal ng Department of Justice para arestuhin si Senator Bato. Ayon kay Morico, sa ngayon, hinihintay na lamang nila ang direktang utos naman ng PNP Chief bago sila mag-deploy ng mga tauhan. Git ni Morico, ipakakalat nila ang buong unit ng CIDG sa bawat rehiyon at mga lalawigan at tiniyak na susundin ang International Humanitarian Law at Police Operational Procedure. Nagbabalangan ang Department of Justice na maharap sa legal consequences ang sinumang magtatangkang tumulong o pumotekta kay Senator Bato. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, valid ang arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court kaya anumang pagkakanlong sa senador ay may kaakibat na parusa hindi lamang sa batas ng bansa kundi maging sa ilalim ng international legal framework. Ilinaw naman ni Bida na ang implementasyon ng ICC warrant ay hindi pamumulitika kundi pagtupad lamang sa state obligation. Sinabi ni Bida, tungkulin ng pamahalaan na suportahan ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at iyaking makakamit nilang hustisya saan mang bahagian niya ito at bahagian niya nito ang pag-aresto kay Senator Bato. ₱57 na makalipas ang alas 4 na umaga, natanggap ng isang veteranong mamamahayag at kolumnista na si Cynthia Balana ang isang prestigious na Icon of Change International Awards. Congratulations kay Manang Cynthia. Ipinagkaloob kay Balana ang naturang award dahil sa kanyang huwarang pamumuno sa pamamagitan ng natatanging investigative journalism, strategic public communications at international o institutional transparency at ethical media practice sa Pilipinas. Ibinigay ang pagkilala sa mga kahangahangang leader, hindi lamang sa larangan ng media, kundi maging sa iba't ibang sektor. Congratulations kay Cynthia Balana. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpahayag naman si Senator Ping Lacson na tila nakahinga na siya ng maluwag nang palitan siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson na double relief umano ang kanyang naramdaman ngayong wala na siya sa pamumuno ng makapangyarihang panel. Kasabay nito ipinagmalaki ni Lacson na nagresulta umano ang mga naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa paghahain ng kaso at pagsisiyasat laban sa ilang mambabatas.
Bagamat hindi na siya ang chairman ng komite, tiniyak ni Lacson na hindi siya titigil sa paglaban sa korupsyon. Magandang umaga din sa mga mga taga Blue Ribbon Committee. Sa ilalim kaya ng pamumuno ni Senator Pia, ipatatawag kaya yung mga nabigyan naman ng o tila nabigyan ng exemption, hindi na imbestigahan ng mga kontraktor, ba yung kontraktor sa kontraktor, At syempre yung ilang mga taga BIR na naging kontraktor na rin. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Good morning, Kaloy. Si Lian Loreto ng Pag-asa kasama na natin. Good morning, Ma'am Lian. Yes, good morning po sa ating lahat. Ngayong araw nga ay patuloy po yung epekto nitong low pressure area or yung extension nito sa may areas po ng Surigao, Caraga and Davao Region. Huli pong namataan yung sentro nitong low pressure area sa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Kaya asahan nga po natin yung makulimlim na panahon na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dyan nga po sa may Caraga and Davao Region. Ingat-ingat pa rin po dahil posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Aside naman po dyan, easterlies po yung hangin galing sa Karagatang Pasipiko ang makakaapekto sa Luzon and Visayas, kaya't magpapatuloy po yung mainit at maalinsangang panahon. Kaya yung heat index nga po natin, especially dito sa may areas nga po ng Luzon, ay makakaranas po tayo ng hanggang danger level na mga heat index, especially nga po dito sa area ng Metro Manila hanggang 44 degrees Celsius po tayo. And aside po dyan, pinakamataas naman po 45 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, maging dito rin po sa may Apari, Cagayan, Balera, Aurora, maging sa may San Ildefonso, Bulacan, Alabat, Quezon, at yun nga po, itong mga lugar na ito ay nasa danger level po. Kaya't magdala po tayo ng payong at tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. Wala naman po tayo nakataas na gale warning kaya't malayang makakapaglayag yung ating mga kababayan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa, Lian Loreto. Magandang umaga. So, yung inaasahan natin na tatlong sama ng panahon, isa na yung di ba? Isa na nasa loob na ng PAR, di ba? Yes po, tama po. May isa na po tayong LPA sa loob ng PAR. Although, may bago nga po tayong updated na tropical cyclone threat potential forecast. So, sa bago po nating update dito sa ating model run, ang nakikita po natin, this week itong, aside dito sa isang low pressure area, meron pa rin pong isa na maaari pong mabuo sa labas pa na ating Philippine Area of Responsibility at maaaring makapekto sa ating bansa by next week pa naman po. Sunod-sunod? Oo. Ano ito? Normal ba ito? Yes po, normal po ito dahil sa ngayon nasa transition period po tayo. So, most probably yung mga LPA na ito ay embedded o nakapaloob sa intertropical convergence zone na usually naararanasan po natin dito sa Pilipinas by May, June, July, yun po. Ano yun? Parang dati hudyat na nga ng pagpasok ng tag-ulan. Pero, malapit na po. Pero akala ko meron tayong El Nino. Yes po. Iba naman po yung El Nino. Itong El Nino Southern Oscillation ay mas malawak po ito na sistema. So, maaari po na may El Nino tayo habang may habagat pa rin. Yun nga lang, hindi na siya magiging ganun kadalas pagka merong El Nino. Actually, kung may El Nino po tayo, ay mas lumalakas po yung ating habagat dahil po may nagkakaroon po kasi ng reversal sa hangin at nagiging westerlies po yung hangin imbis na lumakas yung ating easterlies, kaya mas lumalakas din po yung ating habagat. So ibig sabihin mas magiging maulan yung yes po, tama po. Yung rainy season natin. Naku. Opo. Oo, kaya kinakailangan talaga paghandaan yung hindi lang mga drainage system natin, kundi pati yung yung mga landslide prone area. Opo. Kaya ang El Nino din naman po natin, actually nakikita natin during the rainy season ay maaari nga pong maging malakas. May 30% chance na po tayo na magkaroon ng strong to
very strong El Nino. So, kailangan nga po ay mapaghandaan po natin ito. Pero yung ano niya, ang kakulangan ng tubig towards the end of the year natin nararamdaman because of the strong El Nino. Yes po, usually kung yung kakulangan ng tubig during the dry season naman po siya, so November hanggang March. Kakulangan ng tubig. Kailangan talaga madaliin yung pag-develop ng mga impounding, ano ha? Yes mga po, impounding tama po. facilities natin at saka pag-desilt ng mga ano natin, mga river system natin. Para makapag-ipon na makaimbak ng tubig. Sige, ma'am. Oo. So itong LPA na minomonitor natin, anong probability na maging bagyo? Sa ngayon, hindi po natin inaasahan na maging bagyo. Wala pa. Pero yung susunod next week? Next week, may moderate po or katamtaman na tsansa na maging bagyo. Although, sa ngayon, no, ay mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan kung papasok po ito ng PAR o dun lamang po siya sa labas ng PAR. So, mas malalaman po ito natin sa Next week. susunod pa ng mga araw. Ano bang nagiging dahilan para hindi siya makapasok? Itong nauuna. Itong sinusundan niya. Well, ano po, usually po kasi possible po na meron tayong malakas na high pressure area na yun po yung Nagtataboy. dudulot na hindi siya pumasok ng PAR. Okay, sige. Kaya lang Mindanao din ang tumbok na naman, ano ha? Opo, possible pa rin po. Ay, naku, Ma'am Lian, oo. Talagang ito talaga pakyawan pa. Sige, Ma'am Lian, maraming salamat ha. Magandang umaga. Ingat po kayo. Maraming salamat. Ingatin po na tayong lahat. Ma'am Lian Loreto mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan na, nagpauna na ho ng babala ang Pag-asa, mas malalakas na mapag-ulan ang ating posibleng maranasan dahil nga po sa El Nino na magdudulot naman ng kakapusan ng supply ng tubig towards the end of the year. But in the meantime, ang epekto ho nito, palalakasin yung mga papasok na mga pag-ulan. Oras sa Pilipinas, ang oras. Baliktad na naman, ha? Parang ano lang ito, parang utang. 5-6. 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga San Marcelino, Zambales. Si Brian Posadas mula sa Tiyak Social Ventures kasama na natin. Sir Brian, good morning. Nasa Zoom. Good morning, Kong Angel. Good morning sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ayan, Sir Brian, kahapon kasi may napasadahan tayong balita na may babala nga yung Bantoc 6, ano ha? Laban sa, siyempre magpapasukan ngayon. Alam mo naman yung mga chikiting natin. Mamimili na naman yan ng mga school supplies, yung crayon nila, di ba? At saka yung mga lalagyan ng pagkain, lalagyan ng inumin. Yun daw pong mga nasuri na nabili mula Maynila, Quezon City, Pasay, ano ho. Mukhang mataas ang lead at saka cadmium content. Number one, mabuti sila, may kapasidad silang mag-test. Yung namimili, wala namang kapasidad yun. Tsaka karamihan sa ating mga mamimili, ang tinitingnan lagi presyo, kung saan sila makakamura. Ano ha? So, anong indicator na yung bibilhin mo medyo dapat mong iwasan? Sabi mo Kong Angel, buti pa sila nakakapag-check, no? Yung mga dapat mag-check, hindi nag-check. Anyway. So, delikado siya talaga, Kong Angel. Actually, nabasa ko yung report din, no? Kasi lead, cadmium, tsaka phthalates yung nakita nila na mataas. Phthalates. The problem dyan, ang effect talaga yan sa utak, sa kidney, sa hormones ng mga bata, no? Even sa development. So, ang tanong mo kanina, no? Paano mo malalaman? Paano ko malalaman? No? Kasi wala naman tayong pang-test. Correct. No? So may mga red flags na sinasabi natin, no? Kapag nakakita tayo ng mga chemicals na ganyan. Number one, mag-ingat yung mga magulang kapag matapang masyado yung amoy chemical. No? Na, di ba minsan merong gano'n na pag bukas mo, amoy na amoy mo yung plastic. No? Talagang masakit sa ilong. So ibig sabihin nun, yung phthalates yun. No? So pag matapang ang amoy chemical, lalo na kung plastic yung container, mag-ingat, red flag yan. Ano pa yung red flag natin?
Pag sobrang lambot or minsan medyo sticky pa yung plastic, so red flag din yan, no? Sa LED, especially sa LED, ang alarming dyan, kapag nakita nyo yung paint, yung design ng binili na baunan, no, or gamit, school supplies, madaling mabakbak yung paint. So, ibig sabihin, hindi kalidad yung pagkakagawa. Pag madaling mabakbak, minsan nakakita ako na ganyan, na pag hawak mo, dumidikit sa kamay mo na. So, red flag yan, no? So, red flag. Number 4, sinecheck pa rin naman ng government natin yan. So, make sure na pagka walang manufacturer or importer label, mag-ingat tayo kasi most probably hindi siya dumaan sa tamang pagsusuri. Number 2, baka hindi natin alam sino babalikan natin, just in case. So, walang safety markings. Minsan may makikita ka na BPA-free or yung mga ganon, no? Mahalaga yon, no? Tapos, mukhang imitation o sobrang cheap ng produkto. May mga metallic paints tsaka glitter coatings. Medyo mag-ingat din sa mga glitter coatings kasi nagbabakbak minsan ng glitter coatings, nalulunok natin. No? Those are microplastics as well. Tapos unknown yung online sellers. Alam natin marami ngayon bibili online. I-check nyo yung review. I-check kung talagang valid ba yung vendor online. And of course, sa mga sidewalk, hindi ko sinasabi na lahat hindi maganda sa sidewalk, but you have to be careful, no? Make sure may traceability siya. Yung mga ganon kong Angel, tandaan, kagaya na sinabi mo, no, hindi ibig sabihin na mura, okay na, no? Naintindihan natin yung economic factor, pero mas matindi yung consequence. Parang sa gamot din kong Angel, ang sabi namin, dapat mag-ingat, no? Kasi minsan, pag masyadong mura, hindi naman epektibo yung gamot, no? Parang ganyan din yan, no? So, sabi namin, pagka mura, magduda. Pag sobrang mura, magduda, no? Not saying bawal, pero mag-double check tayo. Baka instead na nakamura tayo, napamura tayo after, no? After gamitin. Yan. Balikan lang natin yung talate. Ang sabi mo, pagka sobrang lambot? Pag malambot, tsaka yung sobrang lakas ng amoy. No? Okay. Yung ginagamit kasi yan para palambutin yung plastic. So common yan sa mga PVC plastic, soft plastic, yung mga flexible materials. Ang concern mo dyan sa phthalates, endocrine disruptor yan, pwedeng maka-apekto sa hormones ng mga bata. So magkakaroon ng hormonal imbalance, nagkakaroon ng allergy or asthma concerns, and developmental concerns. Kahit sabunan mo pa ng husto, linisan mo ng husto? Yan. So ang pwede mong gawin, no? Ang pwede nating gawin sa ganyan, aside from reputable sources, piliin yung mas simple, less decorative, no? Hugasan bago gamitin. So andun yun sa mga dapat nating gawin sa magulang. Pag binili ka, hugasan mo muna bago gamitin, tapos patuyuin, no? Mas advisable kung stainless steel, food grade containers, yung mga gagamitin natin, iwasan mo yan. Turuan yung mga bata, huwag mo yan yung mga plastic containers nila, no? Pwede rin na i-air out muna, meaning nang i-air out, ilabas lang, pasingawin, hanggang sa mas matuyo, tapos hugasan, tapos pwede naman siya eventually gamitin, pero make sure talagang walang-wala ng amoy at all, hindi na siya sticky at all bago gamitin. So make sure i-air out ng todo, hugasan ng todo. Ang sabi ng iba, pagka nabibili mo, microwavable ready. Nung ginamit mo sa microwave, lumambot. Anong indicator ba nun, Sir Brian? Yan. So, usually pag microwavable ready, dapat hindi, no? Kasi nagkaroon siya ng interaction sa loob kasi may init yan sa loob, no? Oo. Yan. So, pagka ganyan, medyo mag-ingat din tayo kasi ideally dapat hindi. So, ibig sabihin, hindi ganun kataas yung quality. Pero di ba kung i-microwave mo, dapat gumamit ka na lang ng hindi plastic. Oo, ideally glass ang ginagamit natin. Kung gagamit ng plastic, yun nga, dapat quality, no? Kasi usually naman talagang ang plastic na ang gamit na nasa loob ng microwave naiinitan, yun lang, pagka sobrang init as lumambot yan, yung chemicals from the plastic nagmamigrate yan easily to your foods or liquid. So make sure lang na quality kung gagamit ng plastic, otherwise gumamit ng glass. Yung iba, nilalagay na lang, pati nga soft drinks ko minsan, nilalagay na lang doon sa parang plastic na ordinaryong plastic. Hindi din ba safe yun? Delikado siya.
Bakit? Delikado siya. Kasi pag ordinaryong plastic lalo, no, aside sa baka matunaw yan sa loob tapos biglang matunaw ng todo sa loob at malaglag dyan, no. Yun nga, pag Hindi food nagkakaroon ng grade. seeping na tinatawag Oo, yung leaking na tinatawag, yung plastic pumapasok sa loob, no. So, yan ganyan. Hindi food grade yon. Sa food natin. May food grade bang plastic na ano? Meron namang food grade na plastic pero iba rin yung microwavable safe. Hindi kasi 'di ba pagka nag-take out ka minsan sa restaurant, tatanungin ko ba kunwari, yung bang microwavable, yung container o plastic? Hindi, baka mamaya paano nga natin malalaman na food grade yung plastic na yun, Sir Brian? Usually sa food grade may ano yan may mga nakalagay naman doon sa doon sa container. Okay. No? Sana nga na inspeksyon. Pero kung Angel, linawin lang natin, no? Kasi dahil nga may heat kasi talaga generally yung microwave, no? So, meron at merong paglambot, no? Pag soften, kasi lalo na kung sobrang init, no? Pag sobrang init yung food. Tapos minsan yung content din natin, halimbawa oily yung food, no? So yung gano'n. Tapos kung Angel, ano yan even generally, no? Even yung mga plastic containers natin, halimbawa yung sa tubig, no, yung mineral water. Yes. Pag naiwan mo yan sa sasakyan na bottle na plastic, generally hindi na namin pinapagamit kasi possible na nag-leak yun. Halimbawa, yung plastic bottle, naiwan mo sa loob ng sasakyan, sobrang init, lumambot yon, may risk kasi siya. It's not always na nangyayari yan, pero may possibility na magkaroon ng leakage yung plastic to the water. So, maiinom mo yon. So, hindi dapat nire-reuse yung mga PET bottles? Yes, ideally hindi. Kasi iba nagre-reuse. Yeah, but of course, no, nasa Pilipinas tayo. So, yung iba talaga nagre-reuse. Basta, ang general rule, hanggat maaari, limit natin yung reuse natin. Okay. Balikan ko lang yung sabi mong marking. Nakikita natin kahit yung ibang nasa mga mall, wala namang mga marking Wala din siyang balot. So ano yung marking na hahanapin natin para mag-indicate indicate ng traceability? Meron siyang usually meron siyang mga nakalagay na kung sino gumawa. Meron nakalagay kung sino yung may gawa, andun yung address, andun yung contact number. That can be your assurance. Hindi kasi kagaya sa gamot nakatatak yan This is general commodity kasi, no? So that's the reason why hindi ka pareho ng strict regulation but there's still exposure. So at the very least yung pangalan ng kumpanya dapat andun. Para at least alam natin kung saan ititrace. At dapat nababasa nyo, baka naman meron ang pangalan ng kumpanya. Puro karakter naman. Pilipinas. Puro karakter naman, Chinese character, hindi mo rin mabasa. Puro Chinese character, paano mo rin nahabulin, di ba? So, yan. Tsaka pinakamaganda nga, yung reputable, sabi nga natin, kung bibili kayo sa mga gilid-gilid, sa mga gilid ng daan, nakamura ka nga, di ba? Eventually naman, magmumura ka rin. Okay, a few questions na lang tungkol sa cadmium. Ano naman ang epekto ng cadmium sa katawan? Okay. Kanina nabanggit natin yung about pallets, no? Ang cadmium, I'll just check lang, no? Okay. So basically, ang cadmium naman, toxic heavy metal kasi siya, no? Usually hindi immediate yung effect niyan. It builds up in your body, no? So ang problem mo sa cadmium, ang na-affect niya kidney, bones and lungs sa long-term exposure, no? Chronic low exposure, even if it's low exposure sa cadmium, pero lagi-lagi na-expose yung bata over many years, it affects the kidney ng baby, ng bata. Even tayo matatanda pag mas sobrang exposure, no? Bones and lungs. Yan yung tatlong organs na affected. Ang lead, kung Angel, ito yung ito yung mas common. Ito yung sa no? Ito yung mas common kasi ito yung ginagamit usually sa mga labels, sa designs. Kaya nga sabi natin, hanggat maaari kung pwedeng simpleng design lang, no? Ang lead kasi it's a toxic heavy metal. It's a toxic heavy metal. Walang safe level ng exposure dyan, no? Sa mga bata, talagang delikado yan generally. So,
Kung Angel, ang alarming, no? Yung alam ko parang almost 10 times or 100 times mas madami yung lead na na-detect ng ban toxic compared sa what is allowed, no? So that's really alarming, no? Kasi kahit maliit na amount ng lead, it affects the brain development, learning, attention span, behavior, and even the IQ ng bata. So, utak yung tinatamaan dyan. No? So, minsan, bakit ganito yung anak ko? Baka naman kasi hindi rin tayo nag-ingat, di ba? So, development kasi ng bata, ng utak nila, ongoing yan habang bata sila. Maliit yung katawan. Tapos, hinahawakan, sinusubo yung mga yan. No? So, yun yung delikado dyan sa lead. Usually, what we see, medyo hirap mag-concentrate yung bata. Learning difficulties, irritability, delayed yung development and behavioral problems. So hindi lang lagi yan sa genetics, no? It's not always the genetics. It can even be the environment where the kid is exposed. So kailangan maging maingat. External environment ng mga bata, kailangan pinoprotektahan. Parang naging congressman yata yung karamihan ng binanggit ng characteristics. Parang naging politiko. Baka nasobrahan ng tingga. Hindi ko alam kung tingga ba yung sumobra doon. Parang naging politiko. At teka muna, sa katuwiran na, okay lang naman, meron naman akong ultabayo, okay lang yan. Hindi katuwiran yun, di ba? Magkaiba siya kung Angel kasi ultabayo is for immunity. This is more of your brain yung effect niya, no? So yan yung difference nito, no? So hindi natin siya pwedeng gamitin, and I'll be very honest with this, hindi pwedeng gamitin protection ng bata for lead, cadmium, and phthalates, no? Kasi it's more of immune system natin, no? So ito direct mapasok kasi sa natamaan yung utak natin. But that also explains, no, na mahalaga na pinoprotektahan natin ang mga bata with this external and of course internally, doon pumapasok yung good immune system. Ayan, okay. Loud and clear. Ayan, klaro na ha. Para ho sa mga magulang, maging maingat. At i-check ho yung mga label. At saka pagka masyadong mura, huwag na yan. Baka mamaya magmura nga kayo. At saka yung traceability. Tsaka turuan ko ang Angel yung mga bata, huwag nguyain. Kasi minsan nginunguya talaga nila. Kinukot-kot nila yan. Ayan. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga. Ingat po kayo. Sige. Thank you, Kong Angel. Si Brian Posadas mula po sa Tioxis Health Ventures. Ganda Umaga Pilipinas. Ay mga magulang ha, kita ho ninyo kung ano ang epekto ho niyan direct na sa utak ng tao. Kaya alam binabanggit na description na parang mga indicator yata yun, nahalal natin yung karamihan nun ha. Maganda Umaga Pilipinas. Uy, si Sam Bersosa at saka si Faith Da Silva, may nabubuo daw bang relasyon? Sino naman sila? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Noon sa birthday ni June Lalin, ay magkasabay na dumating ang dating tumakbo ng mayor ng Maynila na si Sam Bersosa, kasama ang aktres na si Faith Da Silva. At dahil dito, nagkaroon ng mali siya. Iniisip na sila na nga ba? Si Faith nga ba ang ipinalit ni Sam Bersosa kay Rian Ramos? Ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalayan ni Rian at ni Sam? Si Faith nga ba? Ito ang mga naglalaro sa isipan ng mga netizens, ng mga chismosa nating kaibigan. Pero, tinangkang kausapin si Sam ng marami nating mga kachika. Ngiti lang daw ang sinagot ng naturang aktor. Kaya naman lalong sumidhi ang malaking katanungan. Si Sam Bersosa at si Faith Da Silva na nga ba ngayon? Yan ang ating DZRH of Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bubu! Maraming salamat, Morley! Maganda Umaga Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Davao City. May buntag sa mga taga Digos. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Tagiga. Yung mga poso personnel. Good morning. At sa lahat ng mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na kay Ma'am Evan lang dyan nga sa Las Vegas at saka sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California.
Don Junyambao, good morning. Baka pabalik ko kayo ng Pilipinas, wag na hong magpasalubog ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa mga taniman sa lalawigan po ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na po sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate, meron pong mahigit 10 variants ng mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 25 makalipas ang alas 5. Standby, Tita Tina. Si Ginoong Rosendo So ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kasama na natin. Kasendo, good morning. Kaya, Chel, magandang umaga. Oo, magkano ngayon ang farm gate price ng karne? 190 ang presyo. 190 from Farm. Farm. Magkano last week? Last week mga 185 ganun. So tumaas. Tumaas lang konti pero ano pa rin more or less nandun lang presyo. Okay. Pero kumusta ho yung imported? Yung imported maraming pumasok. Pumasok na imported. Pero ideal ba yung 190? Ay yung 185, 190? Hindi, dapat nasa 200 pesos ganun. To 210 dapat. 210 ang ano yan, break even o maganda ng tubo? Yun, pwede na. Between 200 to 210, okay na yan. Okay. Pero, tumaas ba? Akala ko kasi tinaas nila yung MAB eh. Yung MAB magdi-discuss pa yung MAB kung itataas. Initially, yung MAB is yung pa rin ang MAB na hindi pa ubos yung MAB eh. So, doon parang yung pa rin sa MAB ang gagamitin nila. Okay. So, stable, stable ang presyuhan natin kahit paano. Stable ang presyo natin. Okay. That sounds good. Kasi nga, alam natin magpapasukan eh. Pero ang feeds, okay naman. Okay naman ang feeds, no? Pero we hope na bumalik sa 200 to 210 ang presyo. Dahil yung 190, 185 to 190, almost break-even talaga yung presyo. Pero magkano ba dapat ang presyo? Nasa 300 plus pa rin ang presyo nga ng karne sa palengke. Yeah, yung mga iba kasi tinataas ng 400 yung liempo. Magkano lang dapat? Dapat nasa 370 to 380 ang liempo. Okay, sige. Anyway, may monitoring mamaya si Tina. Alamin natin kung nananatili yung ganung presyuhan. In the meantime, maraming salamat Kasendo ha. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you, Angel. Si Ginoong Rosendo So ng grupong SINAG. Dito na tayo ngayon, mamalengke na ho tayo. Presyo ng saging yung tumaas. Ayan bakit? RH9, Tina Nolas, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nananatili ngang mas mataas kumpara noong hindi pa tumataas ang presyo ng krudo. Ang halaga ng kada kilo ng saging dito sa Blumentritt Market
ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, dahil nga ito sa taas ng krudo ng pag-transport nitong mga prutas, sa partikular na itong saging, na noon daw itong presyo ng saba ay nasa 30 ang kada kilo lang. Ngayon ay naglalaro na sa 40 hanggang 55 ang kada kilo. Ganon din ang lakatan na nasa 70 hanggang 90 per kilo. Ang latundan na 50 hanggang 55 per kilo. Abang ito na ang iba pa nga mga prutas ay ganun din, ang orange, ang peras ay 3 ang 100 o 35 ang isa. Ganun din ang lemon, ang papaya naman ay 60 per kilo. Ito ring melon ay bahagyang may paggalaw sa presyo mula sa dating 50, ngayon ay 70 hanggang 80 ang kada kilo. Pati na rin ang pinya na 70 ang kada kilo mula sa dating 50 pesos. Ito namang mangga ay bagsak presyo dahil panahon nga ngayon ng mangga, nasa 50 hanggang 100 ang kada kilo nitong manggang kalabaw. Meron din dito nga santol na 100 ang kada kilo, ang Indian mango 50 pesos per kilo, ang duhat 160 ang kada kilo, siniguelas 200, ang strawberry, ang kada isang pack ng strawberry dito sa Blumentritt ay 100 pesos, ang ubas ay 350 pesos, ang pakwan ay 80 per kilo, at ang avocado ay 200 ang kada kilo, habang ang kiwi naman ay 300 o 35 ang isa. Mula rito sa Blumentritt Market, ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Magandang umaga kay Professor Andy Pereira. Prof. Andy, good morning. Kumusta na kayo? At kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga. Ambassador Harry Amping, good morning. Si Justice Max De Leon, si Justice Sinergito. Ayan, ay mga suki nating mga justices. Justice Alex Gismundo, good morning. Si Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema, ganun din sa kanyang Mama Sally. Maganda umaga din kay Mark David Tamaliana ng Equilibrio. Ayan, si Mark David A. Tamaliana ng Equilibrio ay taga Nueva Ecija. Bakit? Ayun, iba. Pilipinas! Magandang umaga din. Congratulations sa DPWH, Chinugi nyo na pala yung galing dyan sa 4B, yung RD ng 4B na tsugi. Galit na galit daw si Secretary. Yun dati, ito yung maraming 7-Eleven. Mukhang matutuluyan na rin maimbestigahan, Maganda umaga din sa mga kaibigan natin diyan sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. Lalong-lalo na yung may mga mansyon at mga malalaking resorts. Ayan, kinakabahan na ba kayo sa pagpasok ni Senator Pia? Maganda umaga, Pilipinas! Si Derek Monasterio gaganap daw na Crisostomo Ibarra sa restaging ng musical play na Ibarra Ngayon. Ibabalita yan sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ang kapuso actor na si Derek Monasterio ang gaganap ngayon bilang si Crisostomo Ibarra sa restaging ng musical play na Ibarra na ginawa na nilang title na Ibarra Ngayon. Dati kasi ang gumanap nito ay si Piolo Pascual. Mapapanood na ito sa simula sa June 18 na gaganapin sa GSIS Theater. Doon din sila sa GIS nagre-rehearse at dahil sa mga nangyari sa Senate building na katabi nito ay naapektuhan pa raw ang schedule ng kanilang rehearsal. Pero ang daming napagtanto raw ni Derek nung ginagawa niya itong Ibarra. Kung dati raw ay wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa ating bansa, ngayon ay involved na raw siya at nadidismaya na raw siya sa mga nangyayari sa atin ngayon. Kaya sa totoo lang ay pinag-iisipan na raw niyang iwan na ang Pilipinas at manirahan na lang sa ibang bansa. Napapag-usapan na raw nga nila ito ng kanyang kasintahang si El Villanueva na sa ibang bansa na lang sila manirahan kapag magpakasal na sila. Mas iniisip na raw niya kasi ang magiging future ng kanilang magiging anak. Heto pa ang pahayag ni Derek Monasterio. Siguro worried ako sa magiging future ng family ko, ng mga anak ko. Most importantly kasi ang laki na ng utang ng Pilipinas ngayon, all-time high. So parang hanggang gaano pa kalaki mangyayari, gaano pa kalaking pinsala ang mangyayari. Tapos pa kanya sinasabi. So parang ako feeling ko parang nakawala ng hope.
Yan ang pahayag ni Derek Monasterio. Mas iniisip nga daw niya at ang sabi pa ni Derek ay pakiusap daw niya sana sa mga kabataan ay panuurin itong Ibarra ngayon dahil karamihan sa mga kabataan daw ngayon ay wala ng ideya sa kwento ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal at ang mga nobelang sinulat nito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga sa mga taga-Antipolo. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, sabi ni Noel, malamig daw ngayon sa Melbourne. Ilang degrees kayo dyan? 5 degrees centigrade. Malamig, ha? Oras sa buong kapuluan, 40 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 44 makalipas ang alas 5. Hoy, nananakit na ba yung mga kasakasuan, nagkakarinkle, sumihina na bang kalamnan? Epekto ho yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin naman po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaflex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Paibuntag sa mga tagpaminaw diyan sa Bantayan Island sa Cebu. Muling nakabawi ang piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.58 per dollar kahapon, Huwebes. Mas malakas ito sa 61.74 na naitala noong Miyerkules. May natuklasang irregularidad ang Office of the Ombudsman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang miyembro ng Kamara na nadadawit sa kontrobersiya ng flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, lumitaw ang mga irregularity matapos busisiin ng mga investigador ang SALN ng mga mambabatas na isinailalim din sa lifestyle check. Paliwanag ni Clavano, kinukumpara ng Ombudsman ang may diniklarang ari-arian ng mga opisyal sa mga record mula sa iba't ibang registries upang matukoy kung tugma ang kanilang mga deklarasyon sa aktual na pagmamayari. Diyan man tumanggi muna siyang pangalanan ang mga kongresista. Ito yung mga kontratista na umano'y sangkot sa anomalya dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at marami pa umanong kailangang beripikahin ang ahensya. Ibinunyag naman ni Senator Amy Marcos ang umano'y plano na amyendahan ang konstitusyon para mapalawig pa ng hanggang 2031 ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senator Amy, sinusulong ng Kamara ang charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS, kung saan maaaring magsama ang Senado at Kamara para magpanukala ng pagbabago sa saligang batas. Dagdag pa niya, pinag-usapan din na itaas ang minimum age requirement para sa pagkapangulo mula 45 gawing 50 years old para madiskwalipika naman ang isang Duterte sa 2028 presidential race. Mariin namang itinanggi ni dating Senate President Tito Soto ang alegasyon ni Senator Amy Marcos na merong kasunduan ng ilang senador at ang mga lider ng Kamara para isulong ang charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Ayon kay Soto, bagamat may narinig siyang mungkahi na buhayin muli ang usapin sa pag-amyenda ng konstitusyon, nananatili lamang umano itong isang ideya dahil mahirap itong maisakatuparan. Pinabulaanan din ni Soto ang pahayag ni Senator Amy na ginagamit lamang nila ang kontrobersiyang kinasasangkutan ni Senator Bato de la Rosa bilang cover para mapatalsik ang kasalukuyang Senate President na si Alan Peter Cayetano. Higit ni Soto, walang kinalaman ang minority bloc sa issue at hindi umano prioridad ng Senado ang charter change sa kasalukuyan. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 48 makalipas ang alas 5. Balik muna tayo sa mga balita. Police QCPD na nasangkot sa road rage sa Pasig City, nakalaya na. Ito yung nasampahan ng frustrated murder. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Laya na si Police Staff Sergeant Erwin Lagwa ng Quezon City Police District matapos makapagpiyansa ng 3,000 piso.
Kaya ayon sa abogado ni Lagwa na si Atty. Ariel Inton, nabalam ang release sa pagkakadetine kay Lagwa dahil sa mabagal na proseso sa mga kailangang dokumento sa kanyang paglaya. Matatandang ibinaba sa slight physical injury ng Pasig City Prosecutor's Office ang kasong isinampa laban kay Lagwa dahil sa kawalan ng sapat na batayan at ebidensya. Naging kontrobersyal ang kaso laban kay Lagwa matapos na ipasibak ni Napolcom Commissioner Vicente Calinisan ang hepe ng QCPD na si Police Lieutenant Colonel Edison Wano at investigador na si Police Corporal Benito Calungay Jr. dahil daw sa pagsasampa ng magaan at maling kaso laban sa pulis na kinontra naman ng Piskalya ng Pasig sa inilabas nitong desisyon. Dahil sa kasong ito, sabi ni Atty. Ariel Inton, marami ng mga pulis ang nakikipag-ugnayan sa kanya ngayon dahil sa umaalma sa natanggap na desisyon ng Napolcom sa kinaharap nilang kaso. Pero sa panig naman ni Commissioner Calinisan, wala silang ibang layunin sa komisyon kundi ang linisin at disiplinahin ang hanay ng PNP laban sa mga bugok at bigyan ng papuri ang mga gumagampan ng tama sa kanilang tungkulin. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Itinakda na sa July 6, araw ng Lunes, ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay makarang maisilbi na ng impeachment court ang summons at makumpleto na rin ang kinakailang proseso bago ang paglilitis. Batay sa napag-usapan sa All-Member Caucus ng Senado nitong Miyerkules na gabi. Hanggang June 1 ang ibinigay na deadline kay BP Inday upang formal na sagutin ang mga reklamong nakapaloob sa impeachment. Sa buong buwan ng Hunyo, isasagawa naman ang pre-trial proceedings at markings ng may ebidensya bago tuluyang simulan ang pre-trial proper sa Hulyo. Ibig sabihin, kahit na naka-sine-day adjournment ang Kongreso mula June 6 hanggang July 26, magpapatuloy pa rin ang trabaho ng Senado matapos na mag-convene bilang impeachment court. Sa oras na magsimula ang trial proper sa July 6, nakatakda ang paglilitis mula Lunes hanggang Miyerkules alas 2 ng hapon, habang ang Huwebes naman ay lalaan sa paghahain ng pleadings at iba pang dokumento. Sa pagbabalik naman ng second regular session matapos ang State of the Nation Address o SONA sa July 27, isasagawa ang regular plenary session ng Senado tuwing umaga ng Lunes hanggang Miyerkules habang tuloy naman ang impeachment trial sa hapon. Maaari ring magsagawa ng committee hearings tuwing Huwebes at Biyernes o ipagpatuloy pa ang impeachment proceedings kung kinakailangan. PNP Public Information Office Chief Randall Tuanyo promoted. Regional Director na ng Western Visayas. Detalye na balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, 5 general ang kasama sa panibagong palasahan ng Philippine National Police. Epektibo ngayong araw ng Biyernes, Mayo 22. Kabilang dito ang National Spokesperson at Public Information Chief ng PNP, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Inilipat na Kuya Angel bilang Regional Director ng Police Regional Office 6 o Western Visayas. Batay sa special orders na ipinag-utos si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., papalitan nito niya si Police Brigadier General Josepino Ligan na ililipat naman sa Directorate for Operations. Ang halili sa poste nito niya sa Office of the Chief PNP, si Police Colonel Alin Co, na dating nakadistino sa Police Regional Office 12. Paliban sa mga nabanggit na pangalan, ay kasama rin sa balasahan sina Police Brigadier General Arnold Argempe. Mula Pro 12 ay lilipat sa Directorate for Intelligence. Police Brigadier General Edwin Valles, mula sa Executive Officer ng DI, ay lilipat sa Anti-Kidnapping Group. Si Police Brigadier General Alan Manibog, na mula sa pagiging District o Deputy Director rather ng DO, ay ililipat naman sa Pro 12 kapalit ni Police Colonel Allen o Police Colonel Allen Co. Si Police Colonel Reynaldo Pasiwe naman, wala sa CSG, ay ililipat sa Directorate for Intelligence. Yan ang litas mula rito sa Kapukrame. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat Edniel. NBI, full cooperation sa fact-finding ng DOJ kaugnay ng Senate shooting. Detalye mula kay Giselle Caport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, nakikipagtulungan ng National Group Investigation sa bidoong fact-finding panel ng DOJ kaugnay ng shooting incident sa Senado kamakailan. Idiniin ni NBI Director Atty. Melvin Matibag ang commitment ng ahensya sa transparent na investigasyon sa pagtatangka nilang silbihan ng warrant si Bato noong May 11.
Ayon sa direktor, tumugon na rin sila sa hiwalay naman na kahilingan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon. Nakakuha na rin daw ang CIDG ng sinumpaang salaysay mula sa lahat ng tauhan ng Bureau na nakadeploy sa GSIS compound noong gabi ng May 13. Dagdag pa ni Matibang, binigyan ng NBI ang CIDG ng buong access sa lahat ng available na video recording, radio communication at iba pang mahalagang materyales na may kaugnayan sa operasyon nito mula May 11 hanggang 13. Una nang nilinaw ng Bureau na wala silang operasyon laban kay De La Rosa noong mangyari ang putukan sa Senado May 13 yan. Hiniling lamang umano ng pamunuan ng GSIS yung kanilang security assistance noon at ang Senate Sergeant at Arms ang unang nagpakawala o nagpaputok ng warning shots doon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2 minutos bago po mag 2x2 at ACS Balita. Angel po si Angelo Palamones nagpapaalam. Hoy, linggo, huwag niyong kalimutan, Radyo Henyo. Makakasama naman natin si Dr. Ruby Cristobal. Radyo Henyo, programa para sa mga matatalino at mga gustong tumalino. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang author na si C.S. Lewis. Ang sabi niya, "One of the most cowardly things ordinary people do is to shut their eyes to facts." Ano po, happy weekend sa inyong lahat. 2x2, susunod na in just a while. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 1 minuto bago mag-ACS ng umaga.